Marcos says relationship with VP Sara exactly the same. Larang pagbabago, guys. Tight pa rin daw sila. Sabi niya. His relationship with Vice President Sara Duterte Carpio remains the same. Sabi ni Presidente. Exactly the same because she has not said anything of that nature. Wala naman siyang sinabi na ganyang klase, so hindi naman nagbabago. Sabi niya. Hindi lang yan. Hindi lang yan, guys. Ito pa isa. Hindi pa naman doon nabibiyak ang unit team. Really? Parang siya na lang yata naniniwala dyan eh. Parang siya na lang yata naniniwala dyan, mga kotsero. O baka mabait lang kasi talaga si BBB. Baka optimistic lang talaga. No? Baka optimistic lang talaga. Imagine. Inokray na nga ng misis mo. Inokray na ng misis mo eh. Tapos okay pa rin kaya. Sabi pa niya, panoorin natin yung balita. Ito yung sabi sa balita kanina. Bago tayo magpatuloy sa ating next topic, as usual, syempre, wag natin kakalimutan ang mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, so kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala yung maramitas sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At para gawin yan mga kutsero, download nyo lang yung Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo bank account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code ko na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Nel, ano ang mga inihayag na posisyon ng Pangulo sa mga isyong ito? Yes, Monica, katatapos lamang ng press briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ayon nga sa kanya ay nananatili ang magandang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinagot ng Pangulo sa gitna ng mga issue ngayong ibinabato kay PBBM ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga usapin. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. Binigyan din ng Pangulo na mananatili sa posisyon bilang kalihim ng Department of Education si VP Sara at mayroon pa ring unit team. Samantala, ukol naman sa isinusulong na People's Initiative para amendahan ang konstitusyon. Ayon sa Pangulo, hindi niya alam ang estado nito kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Chacha. Sa panig ni PBBM, ayon sa kanya, kinukonsulta na niya ang ilang mga legal expert ukol nga dito sa charter change. We have been in continuous discussion with both houses in the recent days. In fact, before I left, I met with our legal luminaries and tried to find a way. Dahil naman ang Siyempre si Lucas Bersamin yun. The economic provisions that I have been talking about this for many years already. So napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue Kuha nito. ni PBB. Kuha mo, boss. I have asked the leaders of both houses and again, some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Monica, ngayong gabi na nga ang alis ni Pangulong Marcos dito. Sakto yung sinabi niya, napupolitika yung issue. Maganda naman talaga yung yung gustong mangyari. Hindi yung hindi yung tao dito, hindi yung gustong yung People's Initiative. BS yan. The BSPI. BSPI. Yun. So, ayoko ng People's Initiative kasi yung ginamit nila na yung gusto nilang amyendahan dun sa People's Initiative hindi naman economic provision yun. So, in other words, bullshit yun. Pardon my French. Pero, yung economic provisions, okay yun. Walang problema dun. Kaya nga kuha niya eh.
ginagawang ano pinupolitika kasi yung issue ng economic provisions. Na yun ang ginawa ni Digong kanina. Yun yung ginawa ni Digong kanina. In-insinuate niya kanina doon sa meeting pa kanina, doon sa mahaba niyang pagpapaliwanag. Alam niyo, hirap pag nag-speech si Digong, patalon-talon siya ng topic. Patalon-talon siya ng topic. So, pinag-usapan muna niya yung fentanyl, tapos pinag-usapan yung charter change. Napakahaba nung charter change. Tapos bumalik siya sa fentanyl. But anyway. So, yun na nga. So, pinag-usapan yung yung charter change na naka-sandwich sa gitna ng fentanyl. Doon. Bakit daw kasi hindi kinonsulta yung taong bayan dyan sa People's Initiative, etc., etc. Tapos gagawin daw parliamentary. Tapos si Martin Romualdez daw ay magiging prime minister. Tapos symbolic or parang symbolic president na lang daw si naalala ko mga kutsero, ito yung setup nung panahon ng tatay niya. Meron tayong prime minister, meron tayong president, di ba? So, tapos meron tayong batasang pambansa. So, hindi kaya nai-imagine lang ni Digong yung panahon ng tatay ni PBBM. Baka yun yung baka yun na-imagine niya, yung nagkaroon bigla ng ng 1981 Constitution. Di ba naalala niyo yun? Noong 1973, pinalitan ng 1981. Pero mabilis lang yun. Kasi mabilis na natanggal din sila after. Na tawag dito, na yung 1981 Constitution, na hinati yung parliament. Tama, hinati. Nagkaroon tayo ng parliament. So, yung batasang pambansa nga. So, baka yun yung na-imagine ni PBBM, ni Digong, no? Hindi natin alam. Pero, yun yung kwento niya, na yun daw yung gagawin dito sa charter change. Hindi naman yun yung gagawin. Paulit-ulit na sinabi ni Presidente. Tapos, ang pangit pa doon sa sinabi ni Digong, parang secret. Parang yun daw yung secret na na planong gawin. Hindi naman daw talaga yung economic provisions, ganon. Chismis, as usual. Chismis pa rin. Walang pagbabago kay Digong, chismis pa rin. Sa Vietnam at pauwi ng Pilipinas. At yan muna ang ating huling update. Balik sa iyo, Monica. Nel, magmula ng magkaroon ng rally sa Davao, itong ama ni Sara Duterte at ni kapatid ni Sara Duterte, nagkaroon na ba ng pagkakataon na makausap ni Pangulong Marcos si Vice President Sara? Hindi niya nabanggit yung ukol doon sa naging rally simula nung siya ay umalis mula diyan sa Pilipinas papunta dito, kung nagkausap na sila ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi lang ng Pangulo ay nasa magandang sitwasyon o relasyon pa rin sila ni VP Sara, at wala namang sinasabi ang Pangulo na natatalakay ukol nga dito sa mga usapin na ito, mga issue ibinabato sa kanya kay Pangulong Marcos. Pero abangan pa rin natin yung mga magiging development na yan sa mga susunod pa na araw kung tayo magkakaroon pa ng pagkakataon para sa mga ambush interview kay Pangulong Marcos. Huling tanong na lang, Nelo, naitanong din ba sa Pangulo dahil bukod dito sa issue na involving si VP Sara, isa rin sa mga may init na usapin ngayon ay yung parang tila nangyayaring bangayan sa pagitan ng leadership dyan sa Kongreso at sa Senado nga kasama si Senator Amy Marcos. Paano nito maapektuhan yung kanyang administrasyon, lalo na dun sa mga priority bills na isinusulong ng kanyang administrasyon? Yun lang. Tama yun.
Paano Sa ngayon, priority wala list? nabanggit din ng Pangulo at hindi naman din partikular na naitanong yan tungkol dun sa bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero naitanong yung tungkol doon sa usapin ng botohan ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang Kamara, kung halimbawa ay maitutulak, maisusulong yung charter change, kung tungkol dun sa voting separately ba at voting jointly yung mangyayari. Pero sabi nga ng Pangulo, ito ay normal na usapin na matagal nang tinatalakay ng dalawang kapulungan ng Kongreso, Monica. Alright. Sige, Nel, patuloy kami makikipag-ugnayan. Maraming salamat. Nel Maribuhok, live mula sa Hanoi, Vietnam. In fact, may sinabi pa nga si Presidente na na he's been pushing for that for yung economic provisions for the past 8 years. Something like that. Hindi ko lang maalala kung saan yung interview. Pero I think it's the same interview eh. Doon sa press conference kanina. Pero hindi ko so parang hindi lang daw, parang ang dating is hindi lang daw niya sinama sa kampanya kasi it's a controversial issue. Well, to be fair mga kochero, kay PBBM, naalala ko nung in-interview ko siya noong kampanya, sinagot niya, yun ang pagkakasagot niya. Ayaw niyang pakialaman yung Chacha kasi it's a very controversial issue and it's a very divisive issue. Totoo naman yun. Yun talaga yung sinabi niya. Pero kung economic provisions lang, wala rong problema doon. And yun din sinabi niya sa interview. As far as the economic provisions are concerned, wala namang problema. Ito lang political kasi it's a very controversial topic daw pagdating sa political. But more than that, mga kochero, napaka-optimistic naman itong presidente natin. Diba? Napaka-trusting. Diba? Again, I have nothing against VP Sara. It's just that, diba, parang sa tawag dito, sa pananaw natin sa masa, would you like someone in your cabinet whose family is, plotting against you? Diba? Gusto mo ba ng ganon? Parang hirap magtiwala kasi kung ganon. Kung ako ang tatanungin, hirap magtiwala. So, ewan ko lang. Baka mabait lang talaga siguro si Presidente. Baka mabait lang talaga siguro si Presidente para gawin niya to. Pero, buti na lang, hindi tayo katulad ni Presidente. O hindi, tama ba? Parang ganun. Buti na lang, mabait siya. Kasi, well, in fairness, agree ako sa mga ibang kino-comment dito. Probably just keeping the peace. So, most probably, yun lang yun. Most probably, yun lang yun. Sana ganun na lang lahat, di ba? Let's keep the peace. Di ba? Bigayan tayong lahat. Kaso, wala eh. Merong mga partido na gustong makaposisyon ulit. So, this is really an interesting thing. It's really interesting. So, ingat lang. Yun na lang siguro, Ingat na lang si Mr. President. Kasi it's so hard to trust people now kasi hindi mo alam kung anong pinaplano eh. So ingat na lang siya. Kaya yun. So yun. So maraming pong salamat sa inyo panonood sa atin today. Expect nyo na po na maraming babash na naman sa atin bukas. Pero okay lang yun. Kita-kits tayo tomorrow sa ating live stream. And I'll see all of you in our live stream tomorrow. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa Facebook
and pakishare po yung ating mga video para marami makapanood ng ating mga pinag-usapan dito sa ating live stream. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, guys. Bye, everyone. God bless you. See you tomorrow. Bye.